Nung minsan may isang kwento tungkol sa isang mahirap na tao. Siya ay palabay-labay sa daan, nagpapalimos. Hanggang minsan may isang mayaman na napadaan at naawa sa kanya. Nalipitan siya at sinabi ng mayaman, "Tutulungan kita." Napakasaya ng pulubi at sinabi niya, "Salamat po. Magkano pong ibibigay niyo sa akin?" Sabi ng mayaman, "Hindi kita bibigyan ng pera. Ang ibibigay ko sa iyo ay trabaho." Lalong nasiyahan ng pulubi. "Pero may isang kondisyon," sabi ng mayaman. "Kahit ano po," sabi ng pulubi. "O sige, bibigyan kita ng negosyo at ito ang kondisyon. Pagkatapos ng bawat buwan, bibigyan mo ako ng parte o share." "Magkanong parte?" tanong ng pulubi. "Konti lang naman, 10%. "Oo naman po," sabi ng pulubi. "Kayang-kaya. Kung gusto nyo nga po, 50-50% tayo." "Ay hindi, 10% lang. Kumbaga, para maramdaman ko na ako pa rin ang may-ari ng negosyo. Parang pinaubaya ko lang sa'yo." "Sige po," sabi niya. Binigyan siya ng negosyo ng mayaman. Nung umpisa, napakasaya ng pulubi dahil umangat po ulit ang kanyang pamumuhay. At bawat buwan, nagbibigay siya ng share, 10% walang mintis. Pero pagkatapos ng isang taon, naisip ng dating pulubi, ako lang ang palaging nagpapagod. Bakit ako ang magbibigay ng 10%? Wala naman dito yung may-ari. Di ba dapat mas marami pa rin yung share ko?" Magsimula noon, binawasan niya ang share ng mayaman. Pero wala pong imik. Hindi nagrereklamo. Tinanggap pa rin niya yung 5%. Makalipas ang isang taon, sabi ng dating pulubi, "Aba, dapat lahat ay sa akin kasi buong lakas ko, buong buhay ko, binibigay ko." Anong ginagawa nitong mayaman na to? Nagpapahinga lang siya, nangongolekta. Sino ba siya? Pagkatapos po noon, wala na siyang ibinigay. Wala pong imik itong mayaman. Pagkatapos ng isang taon, nasunog yung business. Nawalang lahat. Umiyak itong dating pulubi. Yumaman, naging mahirap ulit. Balik siya sa kalsada, palaboy-laboy, namamalimos, pero ngayon, palaging umiiyak. Biglang dumating yung mayaman. Sabi niya, "Tutulungan kitang muli." Umiiyak na humingi ito ng pasensya. Nakalimutan niya na kung wala yung mayaman, hindi siya umangat sa kanyang buhay. Hindi ba't ganyan din ang kwento natin? Madalas nakakalimutan natin saan nanggagaling lahat ng ating natatamasa sa buhay. Galing sa Diyos. Huwag mong angkinin ang buhay mo dahil yan ay pahiram lang ng Diyos.